Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang mahigit 24 oras, naibaba na ang lalaking umakyat sa isang poste at tumawid pa sa mga kawad ng kuryente sa Marikina. Buhol-buhol ang naging epekto niyan mula sa mabigat na daloy ng trapiko hanggang sa napatid na supply ng kuryente. Mahigit 4,000 bahay at ilang negosyo po ang apektado. Nagsuspende rin ang klase sa lungsod. At nakatutok si Oscar Oida. Hindi nakapagklase ang mga estudyante ng Jesus Black Academy simula pa kahapon ng tanghali. Sinuspindi ang klase dito matapos mawala ng kuryente. Kailangan kasing patayin ang linya ng kuryente roon matapos umakyat sa poste ng Meralco sa may Old JP Rizal, Barangay Kalumpang sa Marikina, ang isang lalaki. Wala na pong magawa ang mga estudyante, ang mga staff namin dahil masyado na pong naiinitan ng mga estudyante, ang mga bata dahil wala pong electrical. So sa ngayon po, nag-cancel po ulit kami ng klase dahil po sa pangyayari na ito. Ayon sa Meralco, mahigit 4,000 bahay ang naapektuhan sa pagpatay ng kuryente. Lumipas ang mga oras, kumagat ang dilim hanggang sa muling sumikat ang araw kanina, ang naturang lalaki naroroon pa rin. Damay rin ang isang kalapit na mall. Marami tuloy ang magdamag hindi nakatulog. Narito na lang sa labas, nagpapahangay. Mainit walang kuryente, walang electric fan. Pati yung e-bike ko, lobat na. Ako nga, naka-charge lang sa San Roque pa ng cellphone. Ang ilan pa nga, nalagay sa alanganin ang negosyo. Kasi nga po, walang kuryente. Yung tinda kong ice cream, natunaw siya. Hindi ko na mabebenta yon. Ano na yon, tapon na. Naging dahilan din ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa may Marcos Highway. Kahapon pa yan eh. So, yung pag-deliver namin, apektado lagi dito dito sa area na to. Marami din nanonood. Isa pa yun. Marami nanonood din. Kabilaan po yan. Lakas pa rin niya, buong gabi na yan. Bago mag alas 11 ng umaga, tumawid ng kawad ng kuryente ang lalaki papunta sa kabilang poste. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Kasi nung una po, yung sinampahan niya kasi, meron po kasing tawag namin doon underbuilt eh. Meron pong distribution system. Distribution line po, no? So ito po kasi sub-transmission line po to eh, no? Meron pong distribution line. Doon po nakakabit kasi yung mga transformer na nagbibigay po doon sa mga customers natin. Then nung lumakad po siya sa linya, so nalagpasan na po niya yung linya ng distribution line namin. Pasado alas 2 ng hapon, isang nagpakilalang kapatid ng lalaki ang nagpunta sa lugar. Sinubukan nilang kumbinsihin ang lalaki na bumaba na, pero nagmatigas ito. Mag-aalas 4 ng hapon, gamit ang boom, unti-unti na siyang nilapitan ng mga rescuer. Pero wala na itong nagawa ng puwersahang kunin ng mga rescuer. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 17 Pilipino ang kumpirmadong sakay ng cargo ship na hinijack ng rebelding grupong Houthi sa Red Sea ayon sa Department of Foreign Affairs. Utos ng Pangulo, tiyaking ligtas silang lahat. Nakatutok si Cedric Castillo. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na sa 25 crew na lulan ng barkong MV Galaxy Leader, 17 ay mga Pilipino. Hinijack ng rebeldeng grupong Houthi mula sa bansang Yemen ang naturang barko habang naglalayag sa Red Sea. Kasama iba't ibang mga dayuhan, so mabahala tayo dito. This is not the first time na may na-hostage ganyan. Sinabi ng mga humuli na wala silang sasaktan na foreign ng mga tripulante. Ang grupong Houthi ay kaalyado ng bansang Iran at mayroong malakas na puwersa sa Arab Peninsula. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita nito na balak nilang targetin ang mga barkong pagmamay-ari ng Israel. Meron itong connection sa gera ngayon sa Hamas at Israel dahil tinarget nila yung bakor na to dahil Israeli-owned daw, no? Although Japanese company. Inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas ang mga tripulanteng Pilipino na nadamay sa hijacking. Sa isang statement,
Sinabi ng Department of Migrant Workers na nangangamba ito dahil sa insidente. Nakikipag-ugnayan na raw ang DMW sa mga kaanak ng Filipino seafarers at tiniyak ang buong suporta ng pamahalaan. Kausap na rin daw ng DMW ang DFA at ang manning agency ng Galaxy Leader para masigurong ligtas na makakauwi ang 17 tripulanteng Pilipino. Samantala, pinag-aaralan na raw ng US government kung dapat ibalik ang designation na potential terrorist sa grupong Houthi na binawi ni US President Joe Biden pagkaupo niya sa pwesto noong 2021. Tinawag ni White House National Security Spokesperson John Kirby ang pang-hijack na flagrant violation of international law at nanawagan sa rebeldeng grupo na pakawala na ang mga bihag. Ang gobyerno naman ng United Kingdom kinundi na rin ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. Niyanig na naman ang ilang lugar sa Mindanao kanina, hindi pa nga nakakabangon sa pinsala ng magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes. Sa bayan ng Glan na under state of calamity, hindi na maaring tirhan ang lugar kung saan nagkaroon ng matinding landslide. At yan po ang tinutukan live ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby. Vicky, halos isang linggo na mula ng lumindol pero nangangamba pa rin ang mga residente na tinamaan ng landslide sa isang barangay dito sa Glan, Sarangani. Sa lawak ng landslide at laki ng mga bitak na nilikha ng magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes, binabalak ng umalis ng mga residente sa bahaging ito ng Barangay Mudan sa Glan, Sarangani. 6 lang naman ang pamilya sa lugar kung saan may namatay na mag-ina matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Puting kuyawa ay, wala ako magdahaw mga mahon, kaingon ko hurot ng mga tao ani. Hadlo kay ko. Karon ma'am na time nga mag-ulan. Nya lisod kaayo dito. Lisod kaayo nga. Mismong mga otoridad na rin ang nagsabing hindi naligtas tirahan ang mahigit 6 na ektaryang agricultural land na apektado ng landslide. Ang advice sa MGB is dili na gyud siya pwede papuyan. Kung ako lang sa pagkakaroon dili na lang gyud isa. Mangita na lang siguro og lain pang area nga matrabaho tungod kay delikado pa. Sa negosyong hardware naman nila sa Glan, tinamaan ng bakal sa ulo si Jules Anthony Butal, isa pa sa 5 namatay sa bayan. Ayaw na raw ituloy ng kanyang misis ang negosyo. Mamis jud kayo, wala ko kabalo. Sayo kay ganamiya. Mo jud pud. Di pa man gani kung magsingkin, di pa. Isang bahay ang naitalang totally damaged sa bayan, habang mahigit 80 bahay at establishmento naman ang partially damaged. Nakakordon ang municipal hall ng bayan dahil sa pinsalang idinulot ng lindol. May mga malalaking bitak sa loob at labas ng building. Sa ngayon, hindi mo na ito pwedeng gamitin ng mga empleyado hanggang sa wala pa ang resulta ng rapid assessment at analysis ng otoridad. Kaya sa ibang government building muna nag-oopisina ang mahigit 300 empleyado ng munisipyo. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang bayan. We cannot use our quick response fund unless we will declare a state of calamity. Pero yung quick response namin napakaliit lang po. 7 million lang po yung quick response fund namin. Babawasan pa po namin yon sa structural engineer. So ang matitira noon na 5 million mahigit yun na lang ang pwede naming maitulong. Naramdaman din sa Glan ang intensity 2 ng pagyanig, dulot ng magnitude 6.1 na lindol pasado 10:00 ng umaga na ang sentro ay nasa Balot Island, Davao Occidental. Wala namang naitalang pinsala ang panibagong pagyanig. Vicky, namahagi na ng food packs ang lokal na pamahalaan sa mga barangay dito sa bayan ng Glan at bibigyan ng iba pa matapos ang profiling. Samantala, inalerto naman ang mga residente sa posible pang mga aftershock. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Namataan ang ilang sasakyang pandagat at panghimpapawid ng China habang nagkakasa ng Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa tulong yan ng isang US Air Asset mula sa Clark Air Base sa Pampanga. Nakatutok live si June Veneracion. June!
Emil, sa pangalawang araw ng Joint Sea and Air Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea ay pinalipad itong surveillance aircraft na nakikita ninyo sa aking likuran. Ito yung tinatawag na P-8 Poseidon ng US Navy. Kasunod ng magkatabing paglipad ng mga fighter jet ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea bilang simula ng kanilang Joint Sea and Air Patrol kahapon. Kanina, lumipad naman ang P-8 Poseidon surveillance aircraft ng US Navy kasama ang ilang media para magsilbing eye in the sky. Mula sa taas sa 10,000 talampakan, tanaw ng aircraft ang dalawang warship ng Amerika at ang kasunod nitong barko ng Pilipinas. Namataan din mula rito ang isang Chinese frigate na bumuntot sa mga US ship sa distansyang 5 miles at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero tila tinapatan ng surveillance aircraft ng Amerika ng pinalipading aircraft ng China na tila nagmamasid sa mga air and sea assets na kasama sa joint patrol. Liban dyan, wala namang radio challenge o iba pang agresibong aksyon na kadalasang ginagawa ng China. Nothing unusual. Both parties on both sides conducted themselves safe and professionally and normally, which is what we are always out here trying to do. Pero bukod sa surveillance, gamit ang high-tech camerang kayang mag-zoom kahit mula sa malayo. Kaya ring makadetect ng P-8 Poseidon ng submarine sa ilalim ng dagat. Pareho ito ng surveillance plane ng Amerika na nakita sa ilang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at sumaksi sa pagharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas at paggamit ng water cannon. Matapos ang halos 4 na oras na aerial surveillance, bumalik na ng Clark Air Base ang P-8 Poseidon. All mission objectives were met today. We got out and conducted our normal routine patrol of the area. Happy to announce it was a mission success. Nauna lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na lubhang seryoso ang sitwasyon sa West Philippine Sea, kaya kailangan ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyado gaya ng Amerika. Tatagal hanggang bukas ang Joint Air and Sea Patrol ng Pilipinas at Amerika. These combined maritime activities between the U.S. and the Philippines and the added assets of the air assets just greatly enhances the evolution of our alliance. Nilinaw ng AFP na walang intensyon ng joint maritime activity na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea, kundi igiit lang ang sovereign rights ng Pilipinas. Emil? Maraming salamat, June Veneracion. Tila karelyebo ng strike ng piston ang mabante na ring tigil pasada ng manibela mula ngayon hanggang sa Biyernes. Hindi raw pepreno ang dalawang grupo sa mga pagkilos hanggang hindi naatras ng gobyerno ang December 31 deadline para sa filing ng consolidation. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi raw mapapagod ang grupong piston hanggang pakinggan sila. Kahit huli na ito sa 3 araw na tigil pasada na minarkahan ng kilos protesta, tiyak daw na susundan ito ng pagkilos habang walang katiyakang walang face out ng traditional jeepney. Pwedeng magkaroon ng isang malaking pagkilos bago matapos ng taon o unang buwan ng susunod na taon. Nang paalisin na ng mga pulis ang piston sa Menjola dahil wala raw permit, sunod namang dumating ang grupong Manibela para sa una ng 3 araw din nilang tigil pasada. Hindi po tayo nang-hostage, hindi tayo nananakot. Ito po ay panawagan. Para sa mga grupong Piston at Manibela, non-negotiable ang hiling nila na tanggalin ang December 31 deadline para sa filing ng consolidation. Katumbas daw kasi ito ng pag-surrender ng kanilang mga prangkisa. Kapag sinurinder ng mga operator yung kanilang prangkisa sa LTFRB, wala na pong karapatan yung mga operator na maghahanap buhay sapagkat walang prangkisa. Ito ang hindi pa mapagkasunduan ng ilang transport group at ng gobyerno. Giit ng DOTR, kailangang bumuo ng kooperatiba ng mga kasalukuyang operator sa co-op na ibibigay ang mga prangkisang dating hawak ng mga operator. Sabi ko nga, ang hindi namin talaga pwedeng pagbigyan is yung ayaw nilang mag-consolidate. No? Dahil sa tingin namin, this is one of
an important component of the Public Utility Modernization Program. Sa tigil pasada, hindi na iwasan ang girian ng mga nagwelga at hindi lumahok. Sa Kalumpit, Bulacan, pumalag ang ilang driver nang sabihan silang makiisa. Nagkaroon naman ng komprontasyon ng grupong manibela at mga tsuper na di nagwelga na nagpang-abot sa elliptical road sa Quezon City. Pagdating sa arsada, yung mga miyembro namin, di namin alam kung anong pwedeng sa inyo. Sa ibinigay naman na video ng MMDA, nakuha na ng pagsita ng ilang tsuper sa isang sasakyan na namasada sa kanilang ruta. Tapos na kasi ang welga ng piston pero namasada pa rin ang binigyan ng special permit ng LTFRB. Sabi ng LTFRB, hanggang ngayong araw ang special permits at basta raw may tigil pasada, talagang nag-i-issue sila nito para alalayan ang mga apektadong ruta. Sa monitoring ng MMDA, 6 na ruta ang apektado ngayong araw, kaya't nag-deploy sila ng mga libreng sakay. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagkasundo ang bansang Israel at ang grupong Hamas na magpatupad ng 4 na araw na ceasefire. Yan po ay para mabigyang daan ang pagpapakawala ng 50 hostage ng Hamas, kapalit naman ng pagpakawala sa 150 Palestinong nakapiit sa Israel. Yan po ang napagkasundoan sa negosasyong pinlansya ng bansang Qatar sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa gobyerno ng Israel, base sa kasunduan, papayagan din daw ng Israel na makapasok ang mas madaming humanitarian aid sa Gaza Strip. Hahati-hatiin ang pagpapakawala sa maliliit na grupo sa loob ng 4 na araw. At sa kada 10 bihag na madaragdag sa mga pakakawala ng Hamas, palalawigin din daw ng Israel ng 1 araw ang tigil putukan. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na kasama sa mga palalayain ng grupong Hamas ang 2 nawawalang Pilipino na posibleng hawak ng grupo. Yan ang caregiver na si Jimmy Helianor Pacheco na ayon sa kanyang misis ay nakita niya sa isang viral video ng pagdukot ng Hamas. Bukod kay Pacheco, isang Pilipino pa ang hindi pa malinaw kung ano ang nangyari. Alam ng Israel na inaasahan natin na as soon as possible makasama na yung mga Philippine citizens sa unang nare-release, no? Pero ang unang priority nila mga Israeli na bata at saka mga nanay nila. Tingnan po natin. Sana natin na tuloy-tuloy na po. Lumabas na ang resulta ng autopsy sa apprentice seaman ng Coast Guard na namatay sa training sa Cavite. Pero tuloy ang investigasyon para malaman kung may pananagutan ng mga trainer ng biktima. Nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Kakulangan ng oxygen sa utak dala ng pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ni apprentice seaman Mori Caguay. Ito ang lumitaw sa isinagawang autopsy ng NBI sa kanyang mga labi. Walang nakitang injury sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ni Caguay na posibleng magdulot ng kanyang pagkamatay. Pero patuloy pa ang investigasyon ng NBI para malaman kung may pananagutan ba ang mga trainer ni Caguay. Right now, hindi pa natin alam hindi pa ito conclusive kung ano kung may liabilities ba yung mga Coast Guard personnel. Sa internal investigation naman ng Philippine Coast Guard, lumabas na palangoy na papunta sa rubber boat si Caguay nang mapansing nawalan ito ng malay. Sinubukan siyang i-revive at dinala sa ospital. Pero matapos maging brain dead ng ilang araw, tuluyang nasawi si Caguay. Nangako ang PCG na papanagutin ng mga training personnel nito kung mapapatunayang meron silang pagkukulang. Right after nung insidente, nung sa Cavite, at tapos nung sa Palawan, nag-suspend kagad nag-issue kagad ng directive si Admiral Gaban na lahat ng water search and rescue training na ginagawa ay ihinto muna. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tinalakay na sa Kamara ang 2 resolusyong humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa giyera kontra droga. Nakatutok si Mav Gonzalez. 7
taon matapos ipatupad ang giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, tinalakay ng Kamara ngayon ang 2 resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dito ng International Criminal Court o ICC. We are here first and foremost to ensure that the rule of law is upheld and that the role of law in obtaining justice for our people, for our constituent, is fulfilled. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kasong crime against humanity na isinampa laban kay Pangulong Duterte. Kailangan pa rin na makikipagtulungan ng withdrawing state sa investigasyon ng ICC. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin ng Kamara ang mga taga-Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang legal opinion nila, pati na rin ang mga nasa ehekutibo. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, ikinagulat daw ang resolusyon, sabay patutsada sa pinagmulan-aniya ng problema. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan. Kayang papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mag-sinurrender ang ating soberanya. Ano ba naman, yung ating mga korte, ang tibay-tibay, pinalaya nga si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang umaandar ang judikatura? Hindi ko nga maintindihan at saka di na sila naawa. Bira naman, dami-daming problema, dadagdagan pa ng gulong politika na nagmula lamang sa ambisyon at pagnanais umupo sa posisyon sa 2025, 2028, ang dami naman. Pero paniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mananatili lang namang resolusyon ang mga inihain sa Kamara, liban na lang kung aksyonan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman daw ang desisyon ng Pangulo na ayaw niyang manghimasok ang ICC sa ating soberanya. Nitong Hulyo lang, sabi ng Pangulo, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Pero tingin ni Representative Edsel Lagman na isa sa mga naghain ng resolusyon, posible pang magbago ang pananaw ng Pangulo rito. Palagay ko naman ay ang ating Pangulo ay titingnan yung sentiment ng Kongreso. Yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Hinihingan pa namin ng pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. 2 na po ang naiulat na nasawi dahil sa masamang panahong naranasan sa Samar provinces. Nadagdagan din ang mga lugar na nasa state of calamity na habang patuloy ang rescue operations. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Asya niya na magiging Nagkalat at nagpalutang-lutang ang mga basura sa bahagi ito ng Hipapad na isa sa mga napuruhan ng matinding pagbaha sa Eastern Samar. Ang ilang residente kanya-kanyang bitbit ng mga naisalbang gamit habang sinusuong ang baha. Ngayon ka pag-evacuate. Ngayon, simbahan. Isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Hipapad at Arteche sa Eastern Samar. Ang Hipapad is bounded by 2 rivers. At saka ang Maslog din, may river din sila. Oo, kaya ganun. Tapos malakas yung ulan, ayun, umapaw yung tubig. Tuloy-tuloy naman ay sinasagawang evacuation at rescue operations ng Philippine Coast Guard, hindi lang sa Katarman, kundi sa iba pang munisipalidad ng Northern Samar. 2 nang naiulat na namatay dahil sa landslide sa probinsya, na kasalukuyang bineberipika ng Office of Civil Defense sa rehiyon. Mahigit 3,000 pamilya naman ang kinailangan lumikas sa buong bansa. Pinakamarami sa Samar provinces ayon sa OCD. 400 naman ang inilikas sa bayan ng Uson sa Masbate na nakaranas din ng masamang panahon dahil sa shear line. Sa Bicol Region, bukod sa mga pagbaha, ilang insidente ng landslide rin ang naitala sa Sorsogon at Camarines Sur. Inulan at binahari ng ilang bahagi ng Mindanao. Sukay baha. Kita ninyo. Mga tao dito sa tabok, wala sila nakatabok tungkol kaya kung mutabok sila, delikado. Gaya sa Kalinan, Davao City, kung saan ilang residente at motoristang stranded dahil sa rumaragas ang tubig mula sa umapaw na ilog. Pati mga rescue vehicle, naipit at nahirapan sa pagtawid sa malakas sa agos ng tubig. Hindi naman bababa sa 60 residenteng inilikas sa Tulunan, Cotabato. Tinatayang aabot din sa 3 hektarya ng palayan ang napinsala ng baha.
Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD, OCD at mga lokal na pamahalaan. Ating Office of Civil Defense po ay nakapagbigay assistance na din doon sa ating mga kasamahan dyan sa region at yung ating local government units po ng Regions 5, 6, and 8 ay tuloy po sa pagbibigay ng assistance din sa ating mga kababayan. Patungo na rin sa mga apektadong lugar ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, walang bagyo pero patuloy na uulanin ng ilang lugar kabilang ang mga probinsyang naapektuhan ng matinding pagbaha nitong mga nakalipas na araw. Base ho sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, pati ho ng Southern Luzon kasama ho dyan ng Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Malalakas na ulan pa rin ang inaasahan sa ilang lugar kaya maging alerto pa rin ho sa posibleng pagbaha. Sa mga taga-Visayas naman, uulan ng malakas sa Western Visayas kabilang ho dyan ang Panay Island at Negros Provinces. Uulanin din ho ang Central Visayas at Samar at Leyte Provinces. Kailangan din paghandaan sa Eastern Visayas ang posibleng mga pagbaha at landslide. Halos buong araw naman ang ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Matitinding ulan ho ang inaasahan sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. Kaya doble ingat din ho sa tsansa ng flash flood o kaya ng landslide. Dito naman sa Metro Manila, posible ang pag-ulan lalo na ho sa hapon o sa gabi. Kaya huwag hong kakalimutang magdala ng payong o kapote at mag-monitor ho sa advisories ng Pag-asa. Ang mga pag-ulan ho sa bansa ay dulot pa rin ng shear line, hanging amihan at localized thunderstorms. Ang shear line ay nabubuo ho sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Dala ho nito ang makakapal na ulap kaya nagdudulot ito ng maulang panahon. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan anuman ang panahon. Nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang ilang ambassador kaugnay ng pagtataguyod ng Freedom of Navigation sa West Philippine Sea. May babala rin sila tungkol sa ilang bansa na nanggigipit umano gamit ang ekonomiya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ng mga ambassador mula sa iba't ibang bansa sa Strat-based ADR Institute Pilipinas Conference 2023, sinabi ng ilan sa kanila na konektado ang pagkakaroon ng matatag na ekonomiya sa seguridad ng isang bansa. Nagbabala rin sa tinawag nilang economic coercion ng ibang bansa o yung paggamit ng ekonomiya para gipitin ng isang bansa at maisulong ang sarili nitong interes. We need a collective response to, and this is to work together to develop early warning, rapid information sharing, collaborative scenario assessments, and to explore coordinated G7 responses to deter and to counter economic coercion. The risk of weaponization of economic dependencies or economic coercion, market manipulation, deliberate supply chain disruption, for example, in energy, raw material, or even pharmaceutical components. Sinabi ito ng mga ambassador sa talakayan kaugnay sa banta at oportunidad sa ekonomiya ng mundo. Nilahukan din ito ng ambassador ng Australia, Canada at US. Sabi ng mga ambassador, mahalagang partner nila ang Pilipinas kaya nais din nilang mapatatag ang ekonomiya nito. Katuwang daw sila ng Pilipinas sa pagtataguyod ng Freedom of Navigation sa West Philippine Sea. It is positive impact on the flows of trade, and investment across the region, which is greater stability, it's greater maritime stability, but it's greater stability for this region as a whole. Ibinida naman ng economic team ng Pilipinas ang anilay magandang takbo ng ekonomiya. We're confident that we will achieve the lower end of our growth target of 6 to 7% this year and accelerate further to 6.5 to 8% from 2024 to 2028. Ayon naman sa Strat-based Institute, lumabas sa kanilang pinagawang survey na umaasa ang mga Pilipino sa private sector para matugunan ang kakulangan sa trabaho, kabuhayan at pag-ahon sa kahirapan. We can not only contribute to achieving peace and stability, but also actively promote and sustain inclusive economic growth for the Filipino people. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.
Nais nang bawiin ng 7 pang testigo ang kanilang salaysay laban kay dating Senadora Laila De Lima sa natitirang drug case laban dito. Sa liham ng mga testigong persons of deprived of liberty, sinabi nilang pinilit at pinagbantaan lang daw sila para idiin ang dating senadora. Nakatutok si Salima Refran. 7 persons deprived of liberty na testigo sa nalalabing drug charge laban kay dating Senadora Laila De Lima ang sumulat sa hukom na dumidinig sa kaso. Sa 4 na pahinang liham, inihayag nilang naisa nilang bawiin ang kanilang naunang salaysay na nagdidiin kay De Lima. Pinagbantaan raw ang kanilang mga buhay kung hindi nila ididiin si De Lima, kaya sapilitan raw ang kanilang mga testimonya. Nais raw nilang bawiin ang mga sinabi laban kay De Lima sa ngalan ng katotohanan at hustisya. Ang mga sumulat kay Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Henergito, ang mga PDL na sina Herman Agoho, Tomas Doniña, Jaime Pacho, Peter Co, Engelberto Durano, Jerry Pipino at Hans Anton Tan. Nakakulong sila ngayon sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro at kasama sa kanilang hinihiling, mailipat sila pabalik sa isang secure na lugar sa Bilibid para sa kanilang seguridad. Tinukoy nila ang pananaksak sa Bilibid noong 2016 na ikinamatay ng isang PDL, pati ang ilang tangka umano sa kanilang mga buhay sa iba't ibang detention facilities na pinaglagyan sa kanila sa Fort Bonifacio sa Taguig at sa Camp Crame sa Quezon City. Ang kampo ni De Lima naghain kahapon ng urgent motion para ilipat ang mga inmate at mapagtibay ang kanilang mga sinasabi sa korte. Bukod sa 7, 2 pang PDL rin ang nagsabing naisa nilang bawiin ang kanilang mga testimonya laban kay De Lima. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni De Lima ang aktual na recantations, kaya hiniling nila sa korte na ipatawag ang mga ito para malaman ang validity ng kanilang mga pahayag. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang Department of Justice. 2 PDL na lang ang pinangahawakan ng kanilang mga orihinal na pahayag, sina Herbert Culango at Noel Martinez. Nauna nang napawalang sala si De Lima sa 2 naunang kaso ng conspiracy to commit drug trading sa Muntinlupa, RTC. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Talaga naman sparkling ang holiday plans ng ilan sa ating paboritong Kapuso Stars. May naghahandang lumipat sa kanyang dream home at merong magbabakasyon abroad. Makichika kay Katatibayan. Onyx Salazar, maaari mo ba akong pakasalan? After the success of Maging Sino Ka Man, perfect timing para kay Barbie Forteza ang short break ngayon upang mas tutukan ang paglipat sa kanyang bagong bahay sa Quezon City. Proud si Barbie na makapagpundar ng sarili niyang bahay at ang kanyang goal, makapagpasko silang pamilya sa kanyang bagong tahanan. Hopefully, makapagtayo na ako ng Christmas tree doon. Just in time for Christmas, New Year, doon na kami magsalubong ng bagong taon. Ang on-screen partner naman ni Barbie na si David Licauco, looking forward to spend Christmas with his family sa Hong Kong. Naging very busy kasi ang schedule ni David with business and showbiz commitments. I think we're going to Hong Kong with my family. It's been our tradition. I'm super excited kasi kasama yung family ko. Ramdam na rin ang Christmas vibe sa pamilya ni Asia's Limitless star Julie Ann San Jose. Classic white and gold beaming with bright lights ang Christmas tree ni Julie. Ayon kay Julie, family tradition na nilang magtayo ng Christmas tree. Looking forward syempre sa celebration ng holidays with the family, with the friends and loved ones. Excited to take a break as well because I feel like we all need it. Take a breather. Hindi man makakapag out of the country this year, very happy si Raver Cruz to be spending Christmas celebration with family at syempre kasama ang girlfriend na si Julie. Maganda kasi magkalapit lang ng tahanan si Roger and sila Tito John. So, ayun, tatawid-tawid lang ako sa Pasko. Julie's family, my family. Madami namang gustong ipagpasalamat na real-life couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Mabilis pero naging very successful daw ang taong 2023 para sa Biru. This year is a year of alignment for the both of us. Talagang we are very thankful and we are looking forward to 2024. Sa aspeto ng relationship, we have been growing so much and we love how we support each other. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Hindi lang isa,
kundi dalawang Christmas attraction ang pwedeng ma-enjoy ng mga mapapasyal sa lungsod ng Pasay. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Yes, may lagpas ang buwan pa bago magpasko pero dito sa Pasay City Hall, damang-dama na ang Christmas spirit dahil nga sa pagbubukas ng kanilang mga Christmas display at maagang gift giving. Ang City Hall compound ng Pasay nang buksan ang maggarang Christmas display. Tampok dito ang Christmas tree na 36 feet ang taas. Narito rin ang isang giant bilin. Nagliwanag naman ang mga puno, poste at halaman sa City Hall compound na pinalibutan ng makikinang na ilaw, libo-libong palamuti at parol. May 5-minute fireworks display din na lalo pang nagpatingkad sa okasyon. Samantala, ang mga mall goers sa Pasay City maaari ring ma-experience sa Mall of Asia ang makulay na Night of Lights na hindi lang maliwanag at kumukutitap, kundi isa ring immersive attraction na libre para sa lahat. Isa sa pangunahing atraksyon ng programmable tunnel of lights na talagang magpapataas ng Christmas feels. Pang profile pic ba, groupie shot o pang story, ang Night of Lights ang para sa iyo. Mel, sa mga hindi makakapunta dito sa Pasay City ay maaari pa nga sila makapunta sa mga susunod na gabi dahil gabi-gabing bubuksan itong mga attraction na ito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hey BTS! Yan ang sigaw ng Army all around the globe sa announcement na naghahanda na sa kanilang mandatory military enlistment ang 4 pang miyembro ng global K-pop group. May heartfelt message pa ang isang member na si Jungkook. Makichika kay Aubrey Carampel. Malungkot pero full of hope ang armies all around the globe sa announcement ng music label na Big Hit Music ngayong araw. Ang 4 pa kasing miyembro ng global K-pop superstars na BTS na sina RM, Jimin, V at Jungkook naghahanda na rin para sa mandatory military service. Sinimula na raw ng 4 na BTS members ang kanilang military enlistment process. Sabay hiling ng love and support mula sa fans hanggang makumpleto ang kanilang military service. Si Jungkook na nagkaroon ng Golden Live on Stage concert 2 days ago, nag-iwan ng mensahe sa fans. This December na raw sisimula ni JK ang bagong journey sa kanyang buhay. Malungkot man, inaalala raw niya ang precious memories with armies na brightest time daw ng kanyang buhay at sobrang niyang ipinagpapasalamat. Pero hiling daw niya sa fans na hintayin ang kanyang pagbabalik sa stage ng mas mature. Mixed reactions naman ang fans ng Bangtan Boys. Sa X, formerly Twitter, bumuhos ang lungkot ng fans. Pero naiintindihan daw nila na kailangang gampanan ng K-pop idols ang kanilang duties at nagpaabot ng well wishes. This is not a goodbye and truly the best is yet to come for their armies. Nahihintayin daw ang grand BTS comeback ng grupo sa 2025. Sa South Korea, required na mag-serve sa military ang lahat ng able-bodied men, edad 18 to 28 years old, nang hindi bababa sa 18 buwan. Nauna nang nag-enlist si Jin December last year. Sumunod si J-Hope noong April at nitong September naman si Suga. Para sa mga sobrang makakamiss sa grupo, don't worry dahil this December, ipalalabas ang documentary na BTS Monuments Beyond the Stars, kasabay ng 10th anniversary ng grupo. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 33 days na lang. Pasko na, ha? Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.